Maligayang pagdating sa Tagalog Stoic Life. Masaya akong nandito ka dahil ang pag-uusap natin ngayon ay maaring magbago ng pananaw mo sa sarili mo at kung paano ka nakikita ng iba. Ganito kasi yan, ang tunay na matatalinong lalaki may tinatagong sikreto. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng sagot o sa pag-alam ng kabisera ng bawat bansa. Ang totoo, ang tunay nilang lakas ay nasa kaalaman kung kailan dapat manahimik. Minsan mas marami pang nasasabi tungkol sa'yo ang mga bagay na hindi mo sinasabi kaysa sa kahit anong matalinong kasabihan. Ilang taon ko nang pinag-aaralan ng mga tao sa pamamagitan ng sinaunang karunungan ng stoicismo at sa pag-inom ng sobrang daming kape habang pinagmamasdan ang ugali ng tao sa totoong buhay. At hayaan mong sabihin ko, ang pinakamapagmatalinong lalaking nakilala ko, may isang bagay na pare-pareho sa kanila. Hindi sila nagsasayang ng salita, hindi sila nagmamadaling punan ng katahimikan, at hindi, kailanman, nagsasabi ng mga bagay na sumisira sa sarili nilang kredibilidad. Kaya ngayon, tatalakayin natin ang 7 bagay na hindi kailanman sinasabi ng matatalinong lalaki. Hindi dahil perpekto sila, kundi dahil natutunan na nila, minsan sa mahirap na paraan, na ang mga salitang ito ay wala talagang patutunguhan. Manatili ka lang, pindutin ang subscribe button at sama-sama tayong maging mas matalino. Number 1. Alam ko na yan. Isa yang linyang madalas nating nasasabi. Mas madalas kaysa sa gusto nating aminin. Sa unang tingin parang wala namang masama. Tunog kumpiyansa pa nga. Pero ang totoo, may ipinapakita ito na hindi kasing ganda. Isang saradong isipan. At alam ito ng matalinong tao. Naiintindihan niyang sa sandaling kumbinsihin natin ang sarili nating wala na tayong kailangang matutunan. Isinara na natin ang pinto sa pag-unlad. Natutunan ko yan sa mahirap na paraan ilang taon na ang nakalipas. May mentor ako noon, isang lalaking tahimik, pero may bigat ang presensya. Dala ng dami ng laban sa buhay na dinaanan niya. Tinitingnan namin ang isang proseso na nagawa ko na ng ilang beses. Habang nagpapaliwanag siya, bigla ko siyang pinutol at sabing, "Oh, alam ko na yan." Tiningnan niya lang ako, kalma, pero mabigat ang tingin at saka siya tumuloy. Kinagabihan doon ko lang naisip ang nagawa ko. Hindi ko lang siya pinutol, ninakawan ko ang sarili ko ng pagkakataong marinig ang nakikita niyang hindi ko pa nakikita. Ang mga natutunan niya sa karanasan ay mga bagay na hindi mo mababasa sa manual o mapapanood sa training video. Mga bagay na hindi ko pa kayang maunawaan noon dahil kulang pa ako sa karanasan. Kapag sinasabi nating, "Alam ko na yan," ang totoong sinasabi natin ay, "Wala na akong kailangang matutunan." At hindi iyon katalinuhan. Iyon ay kayabangan na nagkunwaring kumpiyansa. Diretsong tinutumbok yan ng pilosopiyang stoiko. Si Marcus Aurelius, malinaw ang paalala, hindi ka matututo ng kahit ano kung iniisip mong alam mo na ang lahat. Ang ibig niyang sabihin, ang ating ego, ang pangangailangang magmukhang matalino at protektahan ang imaheng binuo natin. Iyon mismo ang humahadlang sa pag-unlad. Ipinapaniwala sa atin ang ego na matatag na ang ating kinatatayuan. Pero sa totoo lang, nakatayo lang tayo sa manipis na ibabaw ng kayabangan. Alam ng matatalinong tao na ang kaalaman ay hindi tropeyo na isasabit mo lang sa istante. Isa itong ilog, laging dumadaloy, laging nagbabago. Babalikan mo ang parehong lugar sa tubig, pero hindi na iyon ang parehong tubig. Isang beses, nakita kong nakikinig ng buong tiyaga ang isang veteranong karpintero sa apprentice na nagpapaliwanag ng teknik na malamang ay matagal na niyang na-master. Tumango siya, nagtanong pa nga, at nagpasalamat
sa ibinahaging kaalaman. Tinanong ko siya pagkatapos, bakit hindi mo na lang sinabi na alam mo na yon? Ngumiti siya at sinabing, dahil minsan, mas may natututunan ka sa paraan kung paano ito nakikita ng ibang tao. Iyon ang karunungan, isang uri ng katalinuhan na hindi kailangang ipagsigawan. Kaya kung mahuli mong iniisip ang narinig ko na to, huminga ka. Makinig ka pa rin. Hindi para pagbigyan ang nagsasalita, kundi dahil baka may bago kang mapulot, isang detalye, bagong pananaw, isang munting pagbabago sa paliwanag na nagpapalalim ng pagkaunawa mo. At kahit wala ka mang bagong matutunan, nagsanay ka ng pagpapakumbaba. Nagpakita ka ng respeto. At sa pagdaan ng panahon, yan ang dahilan kung bakit ikaw ang magiging taong karapat-dapat pakinggan. Sa Stoicism, tawag namin doon ay mastery of the self. Ang kakayahang isantabi, ang ego kapalit ng malinaw na pag-unawa, ang lakas ng loob na manatiling estudyante ng buhay palagi. At sa huli, yan ang uri ng katalinuhan na tunay na tumatagal. Number 2. Salitang yan, imposible yan. Ilang taon na ang nakalipas, nakatrabaho ko ang isang lalaking ang pangalan ay Robert. Matalino siya, may karanasan, at uri ng pinunong parang pasa ng buong kumpanya sa kanyang balikat nang hindi mo man lang makikitang nahihirapan. Pero may isa siyang madalas sabihin, parang reflex na niya ito, imposible yan. Tuwing may bagong ideya, gaya ng mungkahing pumasok sa ibang merkado, ayusin ang lumang sistema, o kahit makipag-ugnayan sa isang mahirap na kliyente. Lagi niya itong binabasura gamit ang dalawang salitang iyon. Sa simula parang praktikal at responsable siyang pakinggan. Sino nga ba ang may oras para sa mga pangarap na wala namang patutunguhan? Pero habang tumatagal, may isang katotohanang naging masakit tanggapin. Tuwing sinasabi niyang imposible, hindi ang sitwasyon ang inilarawan niya kundi ang sarili niya, ang sariling limitasyon, sariling takot. Nauunawaan ito ng mga Stoic. Isinulat ni Seneca na mas madalas tayong nahihirapan sa ating imahinasyon kaysa sa tunay na buhay. At yan mismo ang nangyari kay Robert. Hindi niya talaga sinusuri ang sitwasyon. Ipinapasa niya ang sariling takot, takot na mabigo, takot sa hindi alam, takot na magkamali at kulangin. Tahimik ang takot na ito, hindi mukhang takot, nakamaskara bilang lohika, pag-iingat at praktikalidad. Pero sa ilalim nito, ang takot na ito ang mismong pumipigil sa atin. Ang paniniwalang kung hindi natin kita ang buong landas, huwag na tayong magsimulang maglakad. Ang pilosopiyang Stoic ay pinuputol ang ganitong uri ng pag-iisip sa pamamagitan ng paalala na hindi ang balakid ang problema, kundi ang ating pagtingin sa balakid ang nagpapabagsak sa atin. Naranasan ko ito mismo. May isang proyekto akong sinalihan ilang taon matapos kong makatrabaho si Robert, kulang ang pondo, kulang ang oras, at kulang sa karanasan ang buong team. Lahat ng lohikal na bahagi ng utak ko sinabing hindi ito kakayanin. Pero imbes na sabihing, imposible yan, tinanong ko ang sarili ko. Ano ang kaya kong kontrolin ngayon? Ano ang susunod na maliit na hakbang na pwede kong gawin? Ang proyektong iyon ang naging isa sa pinakamatagumpay na nagawa ko. Hindi dahil sa gumawa kami ng milagro, kundi dahil hindi kami nagpatalo sa laki ng hamon. Tumutok kami sa susunod na hakbang at pagkatapos sa susunod pa. Sabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. At iyon ang nagbago sa lahat. Kapag sinabing imposible yan, para mo na ring sinabing talo ka na, bago pa magsimula ang laban. Alam ng matatalino na kadalasan, ang tinatawag nating imposibleng gawin, ay hindi naman talaga imposible. Hindi lang natin ito kabisado. Hindi ito pader, isa itong hamon na nagsasabing lumapit ka.
Naiintindihan nila na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa bawat panalo, kundi sa kakayahang bumangon at humarap muli, lalo na kapag parang tambak ang laban. Yan ang tunay na katapangan ng isang stoic. Hindi bulag na pag-asa kundi disiplinadong pagpupursige. Sa buhay madalas tayong kailangang gumawa ng mga mahihirap na bagay. At sa sandaling tawagin natin itong imposible, tayo na mismo ang nagsasara ng pinto sa sarili natin. Pero ang taong natutong gumawa ng susunod na hakbang, gaano man ito kaliit, ay siyang nakakakita ng mga pintuang hindi napapansin ng iba. At yan ay hindi lang talino. Yan ay karunungang pinanday sa pagsisikap. Number 3, hindi ko kasalanan. Isa sa mga pinakanakakasirang pangungusap na maaring sabihin ng isang lalaki ay, hindi ko kasalanan. Mukha itong simple at madalas ay parang tama sa oras na nagkakamali tayo. Sa trabaho, sa isang relasyon, sa buhay. Natural lang na nais nating ipagtanggol ang ating sarili, na ipakita na ang sisi ay nasa ibang tao. Ngunit ito ang katotohanan. Bawat beses na itinulak natin ang responsibilidad palayo, ibinibigay natin ang ating kapangyarihan. Naiintindihan ito ng mga matatalinong lalaki ng malalim. Natutunan nila na ang responsibilidad ay hindi tungkol sa pagpaparusa, ito ay tungkol sa impluwensya. At kung tatanggihan mong tanggapin ang responsibilidad, kahit na para sa maliit na bahagi ng problema, isinusuko mo ang pagkakataon na maging bahagi ng solusyon. Nakita ko ito noong mga nakaraang taon nang mawala ng isang mahalagang kliyente ang kaibigan ko na si Michael. Mabilis siyang magpaliwanag kung bakit hindi iyon kasalanan niya, mahirap ang kliyente, nagbabago ang merkado, at hindi nakasunod ang team niya sa mga deadline. Lahat ng iyon ay totoo sa isang antas. Ngunit habang abala siya sa pagpapaliwanag kung bakit hindi siya dapat sisihin, nawala ang pagkakataon na matuto mula sa karanasang iyon at mag-improve. Nagsimula siyang magtakda ng mga paulit-ulit na pagkakamali, kumbinsido na palaging problema ng iba ang kailangan ayusin. Ang hindi niya natanto ay sa pamamagitan ng pagtanggi niyang tanggapin ang kahit isang bahagi ng responsibilidad, isinusuko niya ang isang bagay na sana ay maaaring magbago ng kanyang kinalabasan, ang kontrol sa kanyang sarili. Naniniwala ang mga Stoics na dapat tayong magtuon sa mga bagay na nasa ating kontrol at ipasa ang iba. Sabi ni Epictetus, hindi ang nangyari sa iyo, kundi kung paano ka tumugon dito ang mahalaga. At iyon ang susi. Kapag sinabi nating hindi ko kasalanan, ipinapasa natin ang kapangyarihan na baguhin ang sitwasyon sa kamay ng iba. Naghihintay tayo na sila ang mag-ayos, magtama, o maging mas mabuti. Ngunit kapag tinanggap natin kahit ang maliit na bahagi ng responsibilidad, agad nating naibabalik ang kontrol. Lumilipat tayo mula sa pagiging passive tungo sa pagiging active. Mula sa pagiging walang kapangyarihan tungo sa pagiging makapangyarihan. Sa sarili kong buhay, natutunan ko na ang pagtanggap sa bahagi ko, gaano man ito kaliit, ay nagbubukas ng mga pintuan na hindi ko nakita dati. Maaring kasing simple ng pag-amin na hindi ako nakipag-communicate ng maayos o na maari ko pang pinaghandaang mabuti, kahit na ang iba ay may mga malalaking pagkakamali. Ang kahandaang tanggapin ang responsibilidad ay may epekto sa loob ng tao. Ito ay nagtataguyod ng tiwala, hindi lang sa sarili, kundi pati na rin sa mga tao sa paligid mo. Ipinapakita nito na ikaw ay isang lalaking hindi naghihintay na iligtas o bigyan ng katarungan. Kumikilos ka. Madali ang magbigay ng sisi, ngunit mahirap ang tumanggap ng responsibilidad. Ngunit dito matatagpuan ang lakas. Ipinapaalala ng mga Stoics na hindi tayo narito para tumakas sa hirap,
kundi para magtagumpay laban dito. At ang pag-angat ay nagsisimula sa pagsasabi ng, ano ang maaari kong gawin ng iba sa susunod? Ganito namumuno ang mga matatalinong lalaki, hindi sa paghahanap ng kamalian, kundi sa paghahanap ng paraan pasulong. Kung nahanap mong mahalaga ang mga pananaw na ito, ipaalam mo sa akin sa pamamagitan ng pagkomento ng oo sa ibaba. Mahalaga ang iyong mga opinyon at nais ko itong marinig. Number 4. Hindi ko kailangan ng tulong. Isa sa mga pinakamapanganib na kasinungalingan na maaring sabihin ng isang lalaki sa kanyang sarili ay ito, hindi ko kailangan ng tulong. Mukha itong marangal sa unang tingin, independyente, malakas. Isang parira lang itinuro sa atin na hangaan, lalo na sa isang kultura na madalas ay ipinagdiriwang ang lone wolf, ang self-made man na naglalakad ng sarili niyang landas at nagdadala ng kanyang mga pasanin ng walang reklamo. Ngunit ang katotohanan sa ilalim nito ay hindi kasing bayani ng inaasahan. Ang pagtangging humingi ng tulong ay madalas na hindi isang senyales ng lakas, kundi ng kayabangan, tahimik, nakakapanira, at nakakabulag. Ito ay nagpapalayo sa atin. Pinapaniwalaan natin na ang maghirap ng tahimik ay isang birtud. At sa paglipas ng panahon, ito ang nagwawasak sa tibay na akala natin ay pinoprotektahan natin. Naalala ko ito nang mabasa ko ang tungkol kay Abraham Lincoln sa mga pinakamadilim na araw ng digmaang sibil. Ipinapakita siya ng kasaysayan bilang isang nag-iisang tao, stoic, bitin sa bigat ng isang hati-hating bansa sa kanyang mga balikat. Ngunit ang madalas kaligtaan ay kung gaano kalalim ang pag-asa ni Lincoln sa iba. Pinalibutan niya ang kanyang sarili ng mga tagapayo na nagmamagaling, hinanap niya ang mga opinyon na taliwas sa kanya, hindi dahil wala siyang tiwala sa sarili, kundi dahil nauunawaan niyang ang karunungan ay hindi ipinanganak mula sa pag-iisa. Ipinanganak ito mula sa tapang na aminin na hindi mo lahat ng sagot. Noong matinding alitan sa Antietam, sikat si Lincoln sa pagbisita kay General McClellan sa kabila ng kanilang mga hindi pagkakasunduan upang humingi ng stratehikong pananaw. Naglaan siya ng hindi mabilang na oras sa kanyang gabinete na tinawag na Team of Rivals dahil pinapahalagahan niya ang kanilang pananaw kahit na ito ay salungat sa kanya. Hindi ito kahinaan kundi lakas na sinusukat ng kababaang loob. At ito ang aral na natutunan ng mga matatalinong lalaki sooner or later. Mahalaga ang sariling pagsalig, ngunit hindi ito dapat ganap. Maliwanag ang sinabi ng mga Stoics tungkol dito. Si Marcus Aurelius, marahil ang pinakamakapangyarihang tao ng kanyang panahon, ay nagsulat ng bukas tungkol sa pagkakautang niya sa kanyang mga guro, tagapayo, at mga kaibigan. Ipinagmalaki niya sa meditations ang mga aral na natutunan niya mula sa bawat isa sa kanila, kinikilala kung paano nabuo ang kanyang karunungan mula sa kanila. Ang pinakamakapangyarihang emperador sa mundo ay hindi nagkunwaring siya lang ang may mga sagot. Bakit tayo magpapanggap? Ngunit marami sa atin ang gumagawa nito. Sinasabi natin sa ating mga sarili na ang humingi ng tulong ay isang pag-amin ng pagkatalo, na kung tayo ay humingi ng tulong, ito ay dahil hindi tayo naging sapat na malakas. Ngunit ang paniniwalang ito ay isang bitag. Pinipigilan tayo nito na maging bukas, na nagiging sanhi ng pagkalak natin sa ating mga isip, unti-unting nalunod sa mga problemang hindi naman natin dapat harapin ng mag-isa. At pinakamasama sa lahat, ninanakaw nito ang pagkakataon ng mga tao sa paligid natin na magbigay ng kanilang tulong. Kapag tinanggihan nating humingi ng tulong, tinatanggihan natin ang pagkakataon ng iba na magbigay, pinutol natin ang mutual na suporta na nagbubuklod sa mga tao.
Napasok ko na rin ang bitag na ito. May panahon na akala ko kailangang buhatin ko ang lahat. Trabaho, pamilya, at ang walang katapusang presyo ng pagsubok na magtagumpay sa imahe ng lakas. Akala ko na ang pagiging buo ay nangangahulugang itago ko lahat ng aking pinagdadaanan. At ang tanging nangyari ay napagod ako. Ang turning point ay nang sa wakas ay umamin ako sa isang tao na pinagkakatiwalaan ko na hindi ko kayang gawin ito ng mag-isa. Ang nahanap ko ay hindi panghuhusga, kundi pangunawa at suporta. At ang maliit na sandali ng kababaang loob na iyon ang nagbigay sa akin ng lakas at kalinawan na matagal ko nang nawawala. Naisip ko na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano katagal mong kayang mag-isa, kundi sa kung kailan mo alam na dapat humingi ng tulong at kung kailan mo dapat tanggapin ang tulong. Tinuturuan tayo ng mga Stoics na tayo ay bahagi ng isang mas malaking kabuuan. Tayo ay nilikha para sa pagtutulungan at mutual na tulong. Ipinapaalala ni Epictetus na walang tao ang isang isla at kapag nagpapanggap tayo ng iba, nilalabanan natin ang natural na kaayusan ng buhay. Ang lakas ay hindi nababawasan sa pamamagitan ng paghingi ng tulong. Ito ay nasusukat sa pamamagitan nito. Dahil ang paghingi ng tulong ay nangangailangan ng tapang. Nangangailangan ito ng katapatan. At ang mga ito ang mga katangian ng isang matalino at maalam na lalaki na alam na ang pagbubuhat ng pasanin ng mag-isa ay hindi marangal. Ito ay hindi kinakailangan. Kaya sa susunod na maramdaman mong gusto mong sabihin, kaya ko ito, hindi ko kailangan ng tulong ng iba, mag-pause saglit. Tanungin ang sarili kung lakas ba ito o kayabangan sa disguise. Number 5. Matanda na ako para diyan. Isa sa mga pinakamapanganib na kasinungalingan na maaring sabihin ng isang lalaki sa kanyang sarili ay, matanda na ako para diyan. Minsan tahimik itong lumalabas, nakatago bilang praktikalidad o kahit na self-deprecating humor. Ngunit sa ilalim nito may mas mabigat na bagay, isang pag-uurong, isang paniniwala na ang pinakamahusay na mga kabanata ay naisulat na at wala nang natirang dapat pang hangarin. Ito ang klase ng pag-iisip na nagsasara ng mga pinto bago pa man ito kinakailangang isara. Naiintindihan ng mga matatalinong lalaki na ang pariralang ito ay hindi lang naglilimita, kundi nakakalason. Nagiging mabagal na pagkasira ito ng layunin, isang tahimik na pagsuko sa buhay na naroon pa at dapat ipagpatuloy. Nabasa ko noon ang kwento ng isang lalaki na si Harry Bernstein. Sa edad na 73, matapos gumugol ng kanyang buhay bilang isang editor ng magasin at pagpapalaki ng pamilya, nagpasya siyang magsulat ng kanyang unang libro. Tinawag niya itong The Invisible Wall, isang memoir tungkol sa kanyang kabataan sa isang mahirap na bayan sa Inglaterra na nahati dahil sa relihiyon at pagkakaroon ng pagtingin sa kapwa. Na-reject ito ng ilang publishers bago ito sa wakas inilabas. Siya ay 76 na nang umabot ang libro sa mga istante. Ang librong ito ay nakamit ang pandaigdigang pagkilala, isinalin sa maraming wika at nakaapekto sa buhay ng mga tao sa buong mundo. Nagsulat siya ng 3 pang libro pagkatapos nito. Hindi naniwala si Harry sa kasinungalingang matanda na siya. Hindi niya sinabi sa sarili niyang huli na. Mayroon siyang nais sabihin, may nais likhain, at ginawa niya ito. Ang pinaka-nag-udyok sa akin sa kwento ni Harry ay hindi ang tagumpay, kundi ang tapang. Ang tapang na maniwala na may higit pang inaalok sa kanya ang buhay, na kahit na nasa 90s na siya, hindi pa siya tapos sa paglago, pagkatuto o pagtulong. At ang tapang na ito ay hindi eksklusibo lamang sa mga katulad ni Harry. Isang pagpili ito na hinaharap natin lahat, minsan araw-araw.
Pakinggan ba natin ang tinig na nagsasabing tapos na tayo o yakapin natin ang posibilidad na hangga't tayo may hininga, mayroon tayong layunin? Itinuturo ng mga Stoics na walang ibig sabihin ang edad para sa kaluluwa. Nagmuni-muni si Marcus Aurelius tungkol sa katotohanan ito at pinaalalahanan ang kanyang sarili na ang kamatayan ay tiyak, oo, ngunit hangga't hindi pa dumarating, tungkulin nating mabuhay ng buo at may kabutihang asal. Naniniwala siya na ang karunungan ay madalas na dumarating kasabay ng edad, hindi dahil sa mga lumipas na taon, kundi dahil sa mga taong nanatiling mausisa at matapang na pinapalalim ang kanilang pag-unawa sa paglipas ng panahon. Ang paglago ay hindi natatapos sa edad. Ito ay humihinog. Nakita ko na ang mga lalaking nasa kanilang 60 taon na natututo ng mga bagong kasanayan, nagtatayo ng negosyo, at nagiging mga mentor sa mga batang leader. Mayroon din akong kilalang iba na pinaniwalaan ang bigat ng pagsisisi at oras na iniisip nilang kailangan ng umatras mula sa buhay. Ang pagkakaiba ay hindi sa kalagayan, kundi sa pananaw. Ang isang lalaking nagsasabing, "Matanda na ako para diyan," ay isinasara na ang pinto. Ngunit ang isang lalaking nagtatanong, "Ano ang maaari kong gawin ngayon?" ay muling binubuksan ito. Ang edad ay hindi nag-aalis ng karapatan nating mamuhay ng buo at tapang. Binibigyan tayo nito ng higit pang maiaalok, karanasan, kalinawan, tibay. Hindi ito mga palatandaan ng isang taong tapos na, kundi mga kasangkapan ng isang taong nagsisimula pa lamang. At iyon ang landas ng Stoic, ang patuloy na pagkatuto, ang patuloy na pagsusumikap hanggang sa huling sandali. Dahil habang tayo ay narito, may trabaho pa ring dapat gawin. Kung ang narinig mo ay nakaresonate sa iyo, bigyan mo ng like ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe. Dahil tuwing makakatuklas ako ng bagong pananaw sa buhay, nais ko ikaw ang unang makaalam. Number 6. Gagawin ko na lang mamaya. Wala nang ibang mga pangungusap na mas nakakabighani at mas mapanira kaysa sa gagawin ko na lang mamaya. Tila harmless, parang makatwiran pa nga, o isang pangako sa ating sarili na gagawin natin ito balang araw. Pero ang katotohanan, ang mamaya ay nagiging libingan kung saan ang karamihan sa ating pinakamagagandang intensyon ay tahimik na inilibing. Ang mga matatalinong tao ay nauunawaan ito, at marami sa kanila ang natutunan sa masakit na paraan na ang pagpapaliban sa mga bagay na mahalaga ay hindi nagbibigay sa iyo ng oras, kundi kinukontrol ka nito. Tuwing sinasabi natin sa ating sarili na tatawagan natin bukas, magsosorry tayo sa susunod na linggo. Sisimulan natin ang proyektong iyon kapag humupa na ang lahat. Naglalagay tayo ng taya sa isang bagay na wala tayong kontrol, ang oras. Dati, may kilala akong isang lalaking ang pangalan ay si Thomas. Matagumpay siya sa anumang pamantayan, isang lumalagong negosyo, isang magandang pamilya at respeto sa komunidad. Pero palagi siyang abala, sobrang abala. Madalas niyang sabihin sa sarili na maglalaan siya ng mas maraming oras para sa kanyang ama na tumatanda. Kapag hindi na ganoon kaabala sa trabaho, ipinagpaliban niya ang planong fishing trip nila, ipinagpaliban ang pagtawag para mag-catch up, at ipinagpaliban ang pagbisita para lang mag-uusap. At isang araw naubos na ang mamaya. Bigla na lang pumanaw ang kanyang ama at naiwan si Thomas ng isang telepono na puno ng mga draft na hindi niya ipinadala at isang pusong puno ng mga salitang hindi nasabi. Ibinahagi niya ito sa akin 1 taon pagkatapos, hindi upang magpapaawa, kundi bilang isang babala. Akala natin may oras tayo hanggang hindi na. Ang mga Stoics ay malinaw na malinaw tungkol sa realidad na ito. Araw-araw ipinapaalala ni Marcus Aurelius sa kanyang sarili,
ang kanyang sariling kamatayan, hindi upang maging malungkot, kundi upang ma-sharpen ang kanyang pakiramdam ng urgency. Sumulat siya, "Maaaring mamatay ka ngayon, hayaang ito ang magtakda kung ano ang iyong gagawin, sasabihin at iisipin." Hindi lang ito isang philosophical thought experiment, ito ay isang practice, isang mindset na ina-adopt ng matatalinong tao dahil alam nilang hindi hawak ang oras. Hindi tayo hinahayaan ng oras na maghanda. Wala itong pakialam sa ating mga plano o intensyon. Ang mga bagay na ipinagpapaliban natin ngayon, maaring hindi na natin magawa bukas. Kaya't ang mga matatalinong tao ay kumikilos ngayon. Ginagawa nila ang tawag na ipinagpapaliban nila, tinatanggap nila ang unang hindi komportabling hakbang patungo sa pagpapagaling ng isang sirang relasyon. At sinisimulan nila ang proyekto na matagal nang naipon sa kanilang isipan na puno ng alikabok at pagdududa. Hindi dahil madali, kundi dahil nauunawaan nila na ang paghihintay para sa perpektong pagkakataon ay isang mapanganib na laro na bihirang magtagumpay. Naranasan ko ito sa sarili kong buhay. May mga pag-uusap na ipinagpaliban ko dahil ayokong harapin ang hindi komportable. May mga liham na hindi ko sinulat dahil iniisip ko na may oras pa. Pero nang hindi ko na pinaghintay ang aking sarili at kumilos, may nangyaring makapangyarihang bagay. Nawala ang bigat, ang kalinawan ay pinalitan ang pagsisisi, at napagtanto ko na ang aksyon, hindi ang intensyon, ang bumubuo sa isang buhay na karapat-dapat tandaan. Tinuruan tayo ng mga Stoics na mamuhay ngayon ng buo at may urgency. Ang mamaya ay isang ilusyon na nagpapalubag-loob sa atin hanggang sa huli na. Ang taong kumilos ngayon, na tumangging ipagpaliban ang mga mahalagang bagay, ay namumuhay ng walang pagsisisi. At iyon ang tunay na karunungan. Dahil ang oportunidad ay hindi kumakatok ng 2 beses. Tahimik itong nawawala habang tayo'y abala sa paghihintay para sa mas magandang pagkakataon. Number 7. Ganoon lang talaga ako. Isa sa mga pinakalimitadong paniniwala na maaaring hawakan ng isang tao ay ang nasa pangungusap na ganoon lang talaga ako. Tila ito'y isang pahayag na tiyak, isang tuldok sa dulo ng pangungusap, ngunit ang ipinapakita nito ay isang tahimik na pagsuko, isang desisyon na huminto sa paglago. Ang mga matatalinong tao ay iniiwasan ang ganitong mindset dahil nauunawaan nila ang isang katotohanan na maraming tao ang hindi napapansin. Hindi tayo mga nilalang na nakakulong sa lumang mga ugali o nakaraan nating identidad. Ang ating pagkatao ay hinuhubog ng ating mga pinipiling gawin paulit-ulit. Sa sandaling ipahayag ng isang tao na hindi siya kayang magbago, hindi niya tinutukoy ang kanyang kalikasan. Tinatanggihan niya ang pananagutan para rito. Nakita ko na ito ng maraming beses. Ang isang lalaki ay madaling magalit at kapag tinanong siya, sinasabi niya, "Ganoon lang talaga ako." Ang isang lalaki naman ay iniiwasan ang makabuluhang koneksyon dahil hindi siya komportable sa pagiging bukas at sinasabi sa sarili, "Ganoon na talaga ako." Hindi ito mga pahayag ng katotohanan, kundi mga dahilan. Mga dahilan na pinapayagan ng takot at kawalan ng aksyon na magtago sa anyo ng pagiging self-aware. Ngunit sa kaibuturan, ang ipinapakita nito ay pagtutol. Pagtutol sa hindi komportable, sa mahirap na proseso ng pagbabago, forward sa realidad na walang tao ang natapos sa pagiging kung sino siya talagang dapat maging. Ang mga Stoics ay hinarap ito ng direkta. Tinuruan nila tayo na hindi tayo mga bihag ng ating ugali, nakaraan, o mga impulsong nararamdaman. Sinabi ni Epictetus na hindi ang mga bagay mismo ang nagpapagulo sa atin, kundi ang ating mga paghusga tungkol dito.
Gayon din hindi ang ating kalikasan ang naglilimita sa atin, kundi ang mga kwento na sinasabi natin sa ating sarili tungkol sa kung sino tayo. Ang pagbabago ay hindi komportable. Nangangailangan ito ng pagsusuri sa sarili at kahandaang bitawan ang pamilyar, kahit na ang pamilyar ay naging sanhi na ng sakit. Ngunit pinaniniwalaan din ng mga Stoics na ang self-mastery ang pinakamataas na tawag. Hindi dahil madali, kundi dahil ito ay kinakailangan para sa isang buhay ng kahulugan. Ang paglago ay nangangailangan ng katapatan. Nangangailangan ito ng mas mahihirap na tanong. Ako ba'y kumikilos ng ganito dahil ito talaga ang aking pagkatao o dahil mas madali kaysa gawin ang pagsusumikap para magbago? Pinipili ng mga matatalinong tao ang mas mahirap na landas. Nauunawaan nila na ang karunungan ay hindi isang tropeo na nakamit mo na at ipapakita mo na lang, kundi isang practice, isang commitment na maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili araw-araw, hindi dahil kinamumuhian mo kung sino ka ngayon, kundi dahil nirerespeto mo ang iyong sarili na hindi manatili sa parehong estado. Sa huli, ang ganoon lang talaga ako ay isang paraan ng pagsasara sa pinto ng posibilidad. Ngunit pinaalalahanan tayo ng mga Stoics na ang buhay mismo ay pagbabago. Ang kalikasan ay pagbabago. Ang pagtutol dito ay ang pag-deny sa mismong diwa ng pagiging buhay. Ang taong nakakaintindi nito ay hindi natatakot sa pagbabago. Niyayakap ito. Nakikita niya ang sarili bilang isang gawain na patuloy na ginagawa, hindi pa tapos, ngunit handa. At sa kahandaang iyon, matatagpuan ang tunay na karunungan. 7 mga bagay, magtiwala ka, nasa magandang kumpanya ka. Nandyan na rin ako mas maraming beses kaysa sa gusto kong aminin. Pero heto ang magandang balita. Ang mga matatalinong tao ay hindi yung hindi nagkakamali. Sila yung nakakakita ng kanilang mga pagkakamali at pinipiling mag-improve. At iyon mismo ang ginagawa natin dito. Ang maging mas mabuti. Isa-isang maingat na pagpili. Kaya, alin sa mga ito ang tumama sa iyo ngayon? Baka panahon na para iwanan ang ganoon lang talaga ako sa nakaraan. O sa wakas, ay itigil ang gagawin ko na lang mamaya bago ito maging hindi na kailanman. Ano man iyon, ito ang iyong paanyaya na gawin ang susunod na hakbang dahil ang karunungan ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa patuloy na pagiging curious, mapagpakumbaba at laging umaabante. Kung may nabuong ideya sa iyo ang pag-uusap natin ngayon, ipasa mo ito. I-share ang video na ito sa isang kaibigan na parehong tinatahak ang landas na ito at kung hindi mo pa nagagawa, pindutin mo na ang subscribe button. Kita-kits sa susunod na video.